Good news! Dagdag na mga barko ng Philippine Navy, pirmado na. May kasama pang tech transfer. Magagawa na natin ang parehong disenyo dito sa ating bansa para sa ating future shipbuilding capability. Tara, panoorin niyo po ang ating video. Magandang araw mga kasama! Kwentong defense po muna ulit tayo. Dahil nga sa patuloy na pambubuli at pangaangkin ng teritoryo ng bansang China sa West Philippine Sea, ay mas tumindi pa ang pangangailangan ng ating bansa madagdagan ang ating mga barko na magbabantay at magpoprotekta sa ating mga teritoryo. Noong huling vlog nga ay tinukoy natin ang proyekto sa 2 guided missile corvettes ng Philippine Navy, kung saan expected na i-deliver na ang unang barko sa taong 2025. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa pang big ticket project ng Philippine Navy. Ito ay ang HDP-2200 Future Offshore Patrol Vessel or OPV. For context, the HDP-2200 Future Offshore Patrol Vessel is a class of 6 offshore vessels designed and built by Hyundai Heavy Industries for the Philippine Navy. Matatandaan na ang Hyundai Heavy Industries din ang gumagawa ng ating future guided missile corvettes. The Philippine Navy is expecting the delivery of 6 new offshore patrol vessels acquired under its Offshore Patrol Vessel Acquisition Project under the revised AFP Modernization Program's Horizon 2 phase covering years 2018 to 2022. Nagkapirmahan ng kontrata sa Hyundai Heavy Industries ang ating gobyerno noong June 27, 2022. Inaasahang uumpisahan na din ang paggawa sa unang barko ngayong taon para sa proyektong ito. Inaabangan na ang steel cutting ceremony na gaganapin din sa South Korea. Ito ang good news. Kasama sa kontrata ang technology transfer or tech transfer. Ibig sabihin ay lisensyado at papayagan ng HHI ang ating bansa na gumawa ng mga kauring barko kasama ng teknolohiya nito sa hinaharap. Sa isang panayam, isinaad ni noon ay Defense Secretary Delfin Lorenzana na, quote-unquote, in addition to this design ownership, granting the Philippines license to manufacture/build using the OPV's design for the exclusive use of the Philippine government. Kasama sa tech transfer ang pagtuturo sa mga human engineering operators, maintenance training of equipment, operations training, technical publications, at manuals. Ano nga ba ang specifications ng mga offshore patrol vessel na ito? Nagkakahalaga ng 5 billion pesos o 80 million US dollars ang halaga ng isang barko o price per ship ng proyektong ito. Mayroon itong displacement na 2,200 tons. Mayroon length na 94.4 meters. Beam na 14.3 meters. Propulsion nito ay combined diesel and diesel coded arrangement. Speed nito ay 22 knots or 41 kilometers per hour. May range ito na 5,500 nmi o 10,200 kilometers sa bilis na 15 knots. Ilan sa mga important sensors at processing systems ng barkong ito? Meron itong combat management system, 2D air/surface search radar, identification, friend or foe, or IFF system, fire control radar, Safran Paseo XLR electro-optical/infrared sensors at marami pa. Sa electronic warfare and decoys ay meron itong RADAF electronic support measures. Meron din itong countermeasures dispensing system. Ito ay ang 2 mortar type decoy launchers. Sa armament naman o sandata nito, magkakaroon ito ng
1. 76mm dual-purpose rapid-fire autocannon, 2. 30mm autocannon, at dalawang 12.7mm heavy machine guns. Hindi pa sigurado na magkakaroon ito ng mga missile weapons, pero nasa status nito ay ang pagiging FFBNW, na ang ibig sabihin ay fitted for but not with. Parang naglana ng abang kung sakaling bibili ang gobyerno. Ito ay ang isang GOC Dennis CIWS, 4 na Sea-Star anti-ship missile system, 2 3P torpedo launchers, at 2 Mistral manpad. Kung sakaling makompleto na, ay napakalaking boost sa ating Philippine Navy ang 6 na paparating na offshore patrol vessels na ito. Mas mapapalawig pa nito ang ating presence sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan ay napakahalaga ng technology transfer. Dahil nga nakasaad sa kontrata na meron itong tech transfer, ay may kakayahan na ang ating bansa na gumawa ng mga barko base sa disenyo na nakalagay sa kontrata. Ibig sabihin, from here ay pwede nating i-improve ang ating shipbuilding making activities or capabilities, mga kabayan. Meron na po tayong mga shipbuilding facility banda dyan sa Zambales at Cebu. Yun nga lang, hanggang commercial vessels pa lang po ang ating ginagawa. Dahil sa tech transfer na ito ay unti-unti meron na po tayong roadmap makagawa ng sarili nating mga warships sa hinaharap. So ito po ang tila ang ating baby steps towards dun sa goal na iyon. Panoorin po natin ang iba pang detalye tungkol sa project na ito, ang Philippine Offshore Patrol Vessels na paparating galing South Korea. Ito pa po ang specification para sa paparating na Philippine Offshore Patrol Vessels na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Tignan po natin, mga kababayan. Nakakatuwa lang isipin na may mga paparating na tayong bagong assets sa ating Armed Forces of the Philippines para protektahan ang ating bansa. Mula kay Pangulong Duterte sa pagpirma ng kontrata at hanggang ngayon sa pagsuporta rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga paparating na mga assets ng militar, ay asahan natin ang madadagdagan pa at ipagpanalangin din natin na marami pang mapirmahang proyekto para naman sa Horizon 2 at Horizon 3 project ng Armed Forces of the Philippines. Para ito sa mga susunod na henerasyon at para mas lalo natin maprotektahan ang ating soberanya. Ano pong masasabi nyo sa paparating na Philippine Offshore Patrol Vessels ng ating bansa? Comment down below lang, mga kababayan. At syempre, kung nagustuhan nyo po itong video, inaanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment at subscribe, hit yung notification bell para updated ka pag may bago tayong video. Maraming po salamat, keep safe at malasakit, sarap maglakbay, and see you po sa next vlog update, mga kasama.